Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Umi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga ating kausapin. Nasa linya ng aming komunikasyon si Quezon City, si Mayor Ate Joy Belmonte. Mayor Joy Belmonte, si Rex Kayanong sa DCME. Ay, magandang hapon po, Karex, at magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig po ng ating palatuntunan. Apo, at Mayor, at kami bumabati po ng Merry Christmas. Mukhang walang Merry ngayon ang Christmas, Merry pa rin po ang Christmas kasi nasa puso naman po ang Pasko, hindi po ba? Apo, at Mayor, isa ho dun sa mga inilatag ng kondisyon ho ng Department of Education, ay kailangan daw ho, kumbaga may permiso, kumbaga inaaprubahan ng local government unit. Pabor po ba kayo dito, Mayor, sa Quezon City LGU? Ito po ba ipatungkol doon sa face-to-face classes? Apo, ma'am. Correct. Apo. Kami po, well, ako po at the moment, given the information that we have pertaining to the COVID situation post-NCR, hindi po ako pabor. Sapagkat ayon po sa DOH, ngayong pong Disyembre ay tumataas po ang bilang ng mga kaso sa buong NCR. Dahil po siguro sa pagsapit ng Kapaskuhan at ang pag-relax po ng ating pong mga guidelines ay dumami po ang kaso at tingin ko hindi pa po ito safe para po sa ating mga kabataan. So sa kasalukuyang sitwasyon po ng NCR at partikular po ang nanglungsod Quezon, tayo po ay hindi pa po pabor sa face-to-face classes para po sa ating mga kabataan. Apo, at ang ano po naging take nyo, Mayor, na sinasabi naman ng Department of Education na si Secretary Briones na kumbaga safe naman yung mga bata sa mga paaralan kumpara mismo dun sa tahanan? Well, depende naman po kasi yun sa paaralan at sa tahanan. Hindi Tama po po. Because yung mga kung yung mga bata maglalakad, sasakay ng jeep, sasakay ng tricycle, sasakay ng bus para makarating sa paaralan, marami siyang dadaan ang hindi safe na mga lugar bago dumating sa paaralan. Kaya hindi naman ito totoo para sa lahat ng mga bata. Iba-iba rin po ang kondisyon ng pamumuhay ng bawat bata. So, hindi rin po ako sumasang-ayon na lahat ng bata ay safe. Maaring safe sila sa loob ng paaralan, pero pagpunta pa nila sa paaralan, maaring maging risky po ang pagpunta mismo. Meaning the means by which they get to go to school. Lalong-lalo na po when we are talking about public transportation, alam naman natin na kapag sarado po, close po ang isang sasakyan, ang isang bus, halimbawa, at nag-circulate lang po yung aircon, isa po ito sa mga dahilan kung paano nagkakaroon ng transmission. So, I believe at sabi nga nila, ang mga bata, bagamat sila po hindi magpapamalas ng mga simptomas, sila po ay maaaring maging asymptomatic, maaaring mahawa, at kapag mas nakakatakot pa raw po ang batang nahahawa sapagkat wala siyang simptomas pero madali niyang matransmit o mahawa ang kanyang mga kamag-anak sa tahanan, lalong-lalo na ang lolo at lola na mas mahina ang kanilang immune system. So at the moment po, maybe I agree to some extent kung natabi mo lang yung school. Tama pa. Pero kung marami ka pang kailangan raanan sa sakyan, etc. para pumasok, hindi po siguro safe ang bata. At Mayor Joy, may mga nakausap po kami dyan sa Quezon City. At kayo rin ho ba'y namahagi ho ng mga tablet dun ho sa mga pampublikong eskwela? Kumbaga magamit ho dun sa online class? Opo, nagpamahagi po tayo ng
sa Samsung sa lahat po ng ating pong high school students. Apa. So mula po junior to senior high school, 6 na batch po yan, more than 176,000 tablets po ang ating ipinamahagi. At doon naman po sa college students ng Quezon City University, lahat po sila ay pinamahagian natin ng laptop. At regarding naman ho dun sa social amelioration program, bagamat kumbaga nasa mandato naman ho to ng mga bawat barangay captain, kamusta sa Quezon City? Kumbaga halos lahat to ba napagkalooban na Mayor Joy? Right, nung unang batch po, nung tranche 1, nung naging responsibility po ng local government ang pagpapamahagi ng SAP, lahat po ng 377,000, mahigit pa yung waitlisted, lahat po sila ay nakatanggap. Pero nung tranche 2 na po kasi, ang DSWD na po ang namahala at ang kanilang pinili po na pamamaraan ay sa pamamagitan ng GCash o kaya sa mga bangko o kaya sa annual payout na nanggagaling sa StarPay, etc. ay naging medyo magulo po ang pamamahagi at sa kasalukuyan po, we have about 40,000 residents. Tingin ko na hindi pa rin po nakakatanggap ng SAP 2, pero gusto ko lang po i-reassure lahat ng mga taga Quezon City na hindi pa nakakatanggap ay halos araw-araw na po namin binubulabog ang DSWD para po makipagtulungan kami sa kanila para lahat po ay makatanggap. Dahil nakapunto naman po yan, may budget na po yan, dapat napunta po sa taong bayan ang budget na yan. At speaking of budget, ma'am, kamusta yung empleyado ng Quezon City Hall, kumbaga yung kanilang bonus na ipamahagi na ho ba sa inyong mga kababayan, Mayor? Yes, namahagi na po tayo ng bonus. So wala po problema, hindi po nabawasan ang mga benefits ng ating po mga empleyado. Pagkus na dagdagan pa, kasi meron po ako magandang balita, lahat po ng mga permanent employees po ng ating lungsod, almost 6,000, ay nabigyan pa po namin ang insurance. Health insurance. Dagdag pa yan sa PhilHealth. So ngayon, all of our employees are insured for 100,000 pesos. Kung sakasakali sila ay magkasakit. So may dagdag benepisyo pa para sa kanila. Okay, Mayor Joy. At Mayor Joy Belmonte, baka meron kayong mensahe sa publiko, Mayor. Siguro po, Karat, ang pinakamentrahe ko lang po sa ating pong mga tagalungsod Quezon at maging ibang bahagi ng NCR, ang virus po ay nandyan pa po. Tumataas po ang bilang ng ating mga kaso. Ang sabi po ng DOH, nakakatakot pa nga ngayon dahil humigit na sa 1 ang RMAC. Ang ibig sabihin nun ay nakakahawa na naman uli ang COVID-19 dahil nga sa pag-relax natin sa iba't ibang mga restrictions natin dahil sa higit na madalas natin paglabas dahil sa Kapaskuhan, etc. Ang aking na pong hinaing, ang aking na pong appeal ay umaapila po ako sa lahat na sana po ay mag-face shield, mag-face mask, mag-observe ng social distancing at kung hindi naman po mahalaga ang inyo pong pupuntahan, manatili na lang po sa tahanan. Kung nais po ninyo mag-shopping dahil sa Pasko, may online feeds naman po ngayon. Marami pong online platforms. But mag-taste na muna tayo ng konti. Yung ating kinasanayan nating kapaskuhan na may malaking sanib ni Union, siguro hindi po mangyayari ngayon dahil po tayo ay nag-iingat. Pero mabuti na pong mag-ingat. Hindi po tayo makipagkita sa ating po mga loved ones. This year, at least alam natin na pag nagkita tayo muli next year, kumpleto pa po ang pamilya natin. Wala pong kulang. Yan po aking mensahe. Mayor, at alam naman natin, kumbaga, high-tech na ngayon. Sabi nung kapitbahay ko, kahit nandi ko puntahan si Ninaw, may GCash naman ngayon eh. May GCash, G Aguinaldo daw ang tawag dyan. Diba? At may Zoom naman. There are ways by which we can still see and talk to our loved ones kahit na hindi tayo physically together. And let's try to make use of technology to stay in touch with our loved ones upang ipamahagi rin ang diwa ng Pasko sa isa't isa. At the same time, let's keep each other safe. And if we truly love our loved ones, we will stay away from them. Lalo na kung tayo po ay laging nasa labas, dahil sa trabaho, better safe than sorry po. Yan po ang aking mensahe. Thank you po. Salamat po, Mayor Ninang Joy Belmonte. Salamat po, Kaya. Buhay po tayong lahat.
Yan ang tinig mga kaibigan ni Quezon City Mayor Ate Joya Belmonte. Dyan ho sa Quezon City. Alam niyo, napakarami hong programa niya ni Mayor Ate Joy. Lalo na ho yung tindahan ni Ate Joy. Bago pa man lang ho mag-COVID-19, kumbaga yan, nagbigay ho siya ng tulong, kumbaga konting puhunan, doon ho sa gustong magnegosyo. Yung tindahan, napakalaking bagay ho niya. Kumbaga, proyekto ho yan ni Mayor Joy Belmonte. Oras sa Pilipinas, 3:38 ng hapon. Ang oras atin sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.